May puputok daw mga sangkay na isang malaking gulo sa Pilipinas sa darating na mga araw. Alright guys, pag-usapan po natin itong matinding balita ngayon na kumakalat mga sangkay patungkol po sa isang malaking gulo na magaganap daw po di umano sa ating bansa. Naku, ano kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Sa lahat po ng mga nanonood sa palengke, sa mga kabahayan, sa inyong bahay, habang nagkakape. At yung mga nanonood habang nagdadrive, no, mga nagmamaneho, at saan mang sulok kayo. Ngayon, naruroon at nanonood, magandang oras at shoutout po sa inyong lahat. Nabalitaan ko kasi may mga nanonood sa atin sa tindahan, palengke, mga nagdadrive. Alright? So, mabuhay kayo. Salamat po sa inyo. Ngayon kasi mga sangkay, kumakalat ito. May magaganap daw po na isang malaking gulo. Tinawag po natin itong gulo kasi mga sangkay, ang ginagawa po nila is manggulo sa ating gobyerno. Ito po kasi yung nakikita po nilang pamamaraan para po mapatalsik si BBM. Kasi tinanggihan na po ng militar eh. 'Di ba? Tinanggihan po ng mga sundalo, mga kapulisan ang alok ng mga retired generals or officials ng military na bababain o magkaroon po ng kudita. Ngayon, tinanggihan po yun. At ito, mga sangkay, ang ginagawa nila, mag-people power na lang daw po sila. Guluhin na lang nila yung Pilipinas. So, ganyan po sila kadesperado. Alam nyo kung bakit mga sangkay, may mga nasasangkot na mga malalaking isda. Itong mga malalaking isda, sinasabi ko nga sa inyo mga sangkay, hindi po yan basta-basta nakalaban. Papalag at papalag yan. Akala po natin mabilis mapapatumba yan. Hindi po. Kaya nga po hindi kinaya ni PRRD ang mga yan eh. 'Di ba? Wala pong mga malalaking isla na napangalanan. Ngayon lamang po yan nangyari. Tulad ng iba diyan, 'di ba? May mga malalaking religious group silang hawak. Oh, kapag magsanib pwersa yan sila, iba't ibang relihiyon, pwede nilang sabihin na people power na yon. Pero mga sangkay, sa totoo lang, hindi pa yun yung matatawag mga sangkay na people power. Kasi pag sinabing people power, wala pong kulay dyan. Wala pong ganitong religious group. Halo-halo po yan. Kaya nga people power eh. Mga sangkay, ibig sabihin, lahat ng mga mamamayang Pilipino magkakaisa para pababain ang kung sinong nakaupo. Sabi dito mga sangkay, ito, mayroon pong mga post. Ito ang definition ng INC sa separation of church and state. Hindi raw sila nakikialam pero may aso sa Senado si Rodante Marcoleta na sinimulan nila sa kanilang alagad party list. Kaya dapat buwisan na ang mga simbahan dahil tinanggihan sila ng mga militar na magkudita kung si Sara lang ang ipapalit. Kaya ngayon, todo effort sila, mga loyalistang INC, sigurado ako, kasali din sila sa rally dahil takot baka makaakyat ng langitan, baka di daw makaakyat ng langit-langitan ng INC. Yun yung banat mga sangkay ni JDB. At, syempre, di ba, ganun naman po talaga yung iba, mga sangkay, kahit loyalista ka, kapag magpatawag ang inyong simbahan, kasama ka dyan. Kasi ganyan po yung patakaran nila. Kapag hindi, matatakwil ka. No? Well, ano nila yon mga sangkay? Yan po yung rules nila. Wala tayong pakialam. Ngayon, ayan po ang balita. Ito po yung mga kumakalat ngayon. Sa November 15 to 17, may malawakang rally daw ang INC at na mananawagang PBBM resign.
Ipapalit daw nila si Lustay. Papayag ba tayong mga loyalists, PBBM supporters, dilawans, kakampings, at progressive groups na siya ang uupo? It's time to tax the INC. Ayan na mga sangkay, no? Siyempre, papalagin din yan ng kabila. Ang nasa side ni BBM, mga Katoliko, mga sangkay, kapag nangyari na ituloy nila ito, malaking gulo talaga yan, mga sangkay. Kasi, papayag ba yung kabilang grupo? Wala na po kasi tayo sa panahon, kagaya ng unang mga panahon, mga sangkay, na may isang grupo lamang na maghahari. Ngayon kasi, may social media na madali po yung update. O, teka lang, merong gagawin yung ganitong grupo. Magrarally sila, bababain si ganito. O, ngayon, magsasagawa din ng kilos protesta yung kabila. Kaya nga mga sangkay, naalala nyo nung September 21 ba yun? 'Di ba? Ang ginawa mga sangkay, sabay na nagrally. Pero, syempre, mas maraming nagrally na, totoo yung panawagan laban po sa mga korap. Pero may mga nagrally din po na mga pro Duterte, mga sangkay. Yung hiling nila, mag-resign si BBM. Wala po silang ibang panawagan doon. Hindi tulad sa kabila na panagutin yung mga korap. Yung kabila naman, pababain si BBM. Kasi nga po, yung gusto nila mangyari, maipasok lang si Sara. Yung kabila, mga sangkay, ito po yung grupo na nasa Luneta, na ibang part, sabi nila, BBM, patunayan mo ngayon yung pagiging presidente mo. Ipakulong mo lahat ng mga kurap. Diba? Ganda ng panawagan, hindi tulad ng iba. So, ayan mga sangkay, ito na po yung mangyayari. At ewan ko kung anong magaganap niyan pagka nagkatagpo-tagpo na naman. Gulo na naman to, mga sangkay. Ngayon ito, may nag-post pa po. DDS game plan. Ito yung game plan daw. Binuking na po, mga sangkay. Mabilis po kasi talaga ngayon. Meron pong social media. Ito yung game plan. Magpapuputok ng scandal that leads to BBM kuno between November 3 to November 7. Then, massive rally by INC plus JIL plus KOJC around November 15 to 18. The anniversary of Ferdinand Marcos Sr.'s burial at libingan ng mga bayani. To preempt the November 30 rally, magpapatalo ba tayo? Nabisto na mga sangkay, magpapatalo ba tayo? Yun daw po yung game plan. Magpapaputok sila ng malaking issue sa November 3 to 7. So ngayon, 3 na mga sangkay. So hanggang 7 daw po yan. Kailangan makahanap sila ng kung anumang maglalapit kay BBM na issue. Kasi as of now, wala po mga sangkay. Kahit anong ngawa nila, wala silang makita. Kasi nga po, wala naman si BBM kinalaman dyan. Sa totoo lang, wala nga tayo ngayon dyan kung hindi si BBM nagpasabog dyan. Yung about sa corruption na yan. Tanging si BBM lamang po ang nakagawa niyan. Even the former President Rodrigo Duterte, hindi po nagawa yan. Diba? May narinig ba kayo na napakulong dahil po sa korupsyon noon? Wala. Mga sangkay. Ang rason nga lang po dyan ni Belgica, bakit daw wala po silang napakulong noon? Hindi naman daw sila ang korte. Anak ng tipaklong yung reason na yan. Mga sangkay. Hindi naman daw po sila yung korte. Kaya bakit sila magpapakulong? Diba? Mga sangkay, ginagawa nila yung tanga yung mga supporters nila. So, ito yung game plan nila. Kailangan nila gumawa ng kung anong issue na maglalapit kay PBBM. From November 3 to 7. Then, massive rally by INC. Ito yung ito yung maitim na binabalak mga sangkay nila kay BBM. Tapos, massive rally by INC, tapos JIL, plus KOJC. Lahat ng ito mga sangkay, nasasangkot kasi ngayon. So, mayroon po silang sariling mga miyembro, mga sangkay. Magrarally sila, sabay-sabay. Okay.
Kaya nga lang, religious group po yan. Hindi po yan matatawag na people power. Pag sinabing people power, hindi ako INC, hindi ako JIL, hindi ako KOJC, kami ay Pilipino, magkakaisa kami. Ganon. Ito ay mga religious group rally. Kita nyo mga sangkay kung paano nagagamit yung mga relihiyon ngayon for destabilization, di ba? To destabilize the government. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan, mga sangkay. I don't know. Ito po ay kumakalat lamang. At ito the anniversary of former President Ferdinand Marcos Sr. burial. Ngayon, pagkatapos yan mga sangkay, yan po, pagkatapos magpaputok, ito yung maitim na balak pagkatapos magpaputok ng issue by November 3 to 7, magkakaroon ng rally. Massive rally yan. From November 15 hanggang 18. Kaya pala may mga nakikita po ako na nagising na daw po ang mga higante. Aba, mga sangkay, matindi no? November 15 hanggang 18 yan, mga sangkay. Ngayon, pagkatapos ng mga kilos protesta daw, so itong buwan na to mga sangkay, ito po yung medyo critical sa kanilang masamang balak. Pagka November 30, ito na. Dito na magkakaroon mga sangkay ng sabay-sabay na rally na. Parang magkakaisa na po ata sila dito. Dito na gagawin nila ang sinasabi nilang people power. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan, mga sangkay? Sabi dito, magpapatalo ba tayo? Yun na lamang po ang ending. Magpapatalo ba kayo? Magpapatalo ba ang mga pro-government? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Kung na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.